Pero pag sa Ginoo gani daghang kang pasangil, weariness in service. Luya ka. Maunang kinaiya sa tao. Kaya nga naman, ang pagtuo wala. Nag-failure ang pagtuo. That's why weariness in service ang naging resulta. Imbis unta ang mga lagay. Imbis unta na pangitaon ang mga butang na nasa Ginoo. Wala na. Ang ipangita niya na sabi sa verse 3, he asked and received not because he asked amiss. Nangita ka na ang mga butang na makapatagbaw kanin. Yung amiss diha na define ko na niya to na yan ang modern English ng evil or evil. Nangayog ka, wala ka kadawat, kay tungod nangayog ka ng dautan. Nangayog ka ng mga bagay na para lang sa pangsarili. Hindi pa para sa Ginoo. Kailangan pag nangayog ka, apil ang Ginoo, Lord, paghihatag mo kini, Lord, pag-imo ni supply, pag-imo ni provide, pag-imo ko panalahinan, ikaw ang unahon ko, Ginoo. Amen, amen. Pero pag ibili ang pangayo, amis ang pangayo mo, mayroon ka, pagkakuha ko ni, mauna, bakasyon ko na yun, paliton ko na. That's why many times, dili mo tubag ang Ginoo because he asked wrong. Amen? Amen. Mali ang iyong hinihingi. Number 4, ano ba ang cause ng failure? Number 4, verse number 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world, hindi ito adultery na sa sex, kundi adulterer pala ang tawag o adulteresses, babae, adulterer lalaki, ang tawag sa tao na nagmamahal sa sanglibutan, nakikipagdigala. Basahin ko muli, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So gitawag ka nga mananabaw sa Tagalog pa, tinatawag na adulterer at itong mga tao na nagmahal ng sanglibutan. Ano ang nagiging resulta o cause ng failure? Number 4, worldliness. Not only weariness in service, kaluyahon sa pagpangalagad, not only worldly lust, makasanglibutan ang pagnanasa, war within, may naang ira sa sulod, between the spirit and the flesh. Number 4, worldliness. Ang pagiging worldly. Nagiging worldly ka, ang lahat ng mga bagay na nasa sanglibutan yung na ang ninanasa mo. May sulat si John dito, most of us are familiar with this verse, sa 1 John 2 verse number 15, pinaalalahanan tayo ng versikulo na ito. May remind tayo, tignan natin. 1 John 2:15 down to 17. Love not the world, ayaw ninyo higugmang ang kalibutan, neither the things that are in the world. Bisan ang mga bagay na nandyan sa sanglibutan. If any man love the world, ano ang mangyari? The love of the Father is not in him. Meaning mawawala pala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo sa oras na mahalin mo ang sanglibutan. Hindi gusto ng Diyos ang kompetisyon. Amen? Amen. Hindi niya gusto na may karibal siya. Siya lang dapat kung siya lang. Amen. Ang tao gani, kaso kung may karibal, Diyos pa, na siyang nagdalag sa atin. Amen? Amen. Ikaw na nagdalag, ikaw na nagbigay ng buhay, ikaw na lahat. Tapos hindi ka paglilingkuran. Sa iba pa paglilingkuran ka. Hindi ka magalit yung naglalang sa'yo. Kita nga, tao lang ka. Jealous, manggalit ka kung may karibal ka. How much more sa Panginoon na siya ang may karapatan sa ating buhay. Amen. Amen. So love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all is in the world. Ano bang nasa sanglibutan? Ano ang lahat? Ano ang nandyan sa sanglibutan? Sabi sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, ang mga pagnanasa ng laman,
sa amahan, kundi ito'y makasanglibutan. Look at verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Listen, Christian. Why na napakaklaro ang sabi ng Bible na ang lahat ng nasasanglibutan, mga bagay na nasasanglibutan ay mawawala, meaning temporary. At ang gumagawa ng kalooban ng Diyos will abide forever. Bakit? Na ang mga Christian ngayon, ang pinapalabi, ang binibigyan ng halaga, at mga bagay sa sanglibutan na temporary na. Bakit doon tayo nagpupukos, halos gumapang tayo, halos lahat gawin natin, para lang makanta ng mga bagay sa sanglibutan, na ito ay only temporary according to the Bible. And yet, ang mga bagay na will abide forever, hindi natin binibigyan ng halaga na ito ang pinakamalagang bagay na dapat natin bigyan ng ibukaton kung sa sinuano pa. Malungkot sabihin, pero maraming mga nag-ilat ni natin. Amen. Maraming nadadaya. Kung saan yung temporary, doon tayo naghahatod. Doon tayo sige nga paningkamot. Yung mga bagay na will abide forever, wala, hindi natin binibigyan ng halaga. Pagdating sa langit, yabulahan ng atong mga ginabuhan, yabulahan ng atong mga ibutangan o ibukaton sa atong pangalagan, kaya nga naman, ang tanan na butang sa kalibutan, the world passeth away, and the lust thereof, hindi lamang yung mga lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, but the whole world. Amen. It will pass away. Walang matira sa sanglibutan na ito. God will burn this earth through fire. Mawawala ang lahat na ito. Pero bakit doon ang ating binibigyan ng halaga? Doon tayo ng ikaw na samantala mawala. Ang natin binibigyan ng halaga ng mga bagay sa Diyos that will abide forever. Tanungin mo sarili mo, bakit ang mga bagay sa Panginoon ay wala? Sekundary lang sa iyo. Bakit yung mga bagay sa sanglibutan doon ka nagpupuhos? Na mawala lang. He that doeth the will of God abideth forever. Amen. Yun lang ang matitira. Yung mga bagay na ginawa mo para sa Panginoon, mga bagay na pinaglikuran mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, yun lang ang matira pagdating sa pinaka-final na pagharap natin sa Diyos. Worldliness is one cause of failure. Number 5. Ang panglima, withdrawal. Dahil wala ka ng pananampalataya, so anong gawin mo? Withdraw na ko. Muhawak na ko, withdraw na ko, quit na ko. Mga solusyon. Mapasangil pa minsan. Minsan, atok pa itudo ang iba. Kasi si Juan Manggod, maunang wala ko nang alagat. Kasi si ganito Manggod, nagluod ko, kahap na nabandol ko kay ganito. Kasi ang wali ni Pastor, sakit kayo, nagundang ko. Pag may pagtuo ka, di ka ito. Amen. Amen. The reason why you decide to quit, you decide to ito, wala nang pagtuo sa iyo. Amen. Kung may pagtuo ka sa Ginoo, dili ka dapat mahawak. Amen. Dili ka dapat mubiya, dili ka mukunda sa pagpanerbisyo sa Ginoo. I'm not only talking to this boy here. I'm talking to every one of us. Amen. Hindi ko nire-refer na nag-withdraw sa Bible school siyang kinakausap ko rito. Although 5 siya sa mensahe na ito. Lahat tayo is in danger of quitting when we lose our faith sa oras na mawala ang pananampalataya. Yan na ang last option na to. I quit. Dahil wala ng pananampalataya. Of course, susunod na lang yung ibang rason. Wala kang kwarta, daghang kang mga pangandoy sa kinabuhi, mga nabilisan mo. Nga ay kung sa Ginoo ka, di nakasuportahan sa Ginoo. Mga alibay lang na nato, kaya wala ng pananampalataya nato.
That's the causes of faith failure. Ano yan? In one's grace, subtraction of faith. Amen. Amen? Amen. Sinabtract mo ang pananampalataya mo, binawasan mo, inalisan mo. That's why my God within, nandoon ang tira sa sunod, ang imong unod, ganon ang naging mo, ayaw padayon, ayaw pangalagan, ayaw pangalagan, ganon ang spirit, nandoon. Sige lang, lahutay lang, sige lang. But ang flesh, mas husgan siya, ay dito ka nagtuo, then ang flesh ang bidaog. There is a war within your members in your body, and then worldly lust, nagkakaroon ka na ng makasandiburan na pagnanasa, and then magbuya ka na sa panibisyo, kaya nga naman wala ka ng pagtuo, and then magkaroon ka na ng worldliness, mga bisyo sa sanglibutan, mga bagay na hindi dapat habulin at abutin ng mananampalataya, ay nandoon na ang kanilang affection, and then finally, dahil wala kang pananampalataya, withdrawal is the last option. I hope walang magkopya sa buhay ng tao na ito. Tignan natin kung sinong tao na tinutukoy ko. 2 Timothy 4 and verse number 10. 2 Timothy 4 verse number 10. Ito ang tao na dapat hindi natin kopyahin. Una, basahan ko. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Kasi magiging pareho tayo niya. Ang pag-depart, pag-withdraw sa Panginoon, dahan-dahan yan. Hindi ka agad na mag-quit ka, dahan-dahan mo. Nawawala na ang iba mong mga responsibilidad, inaalisan mo yung mga gawain mo sa una, minus na yan, dahan-dahan yung sinasakta, hanggang sa kunti na lang, and finally, you will be like Demas. You will forsake the Lord and the church, at hindi ka na magpatuloy. So yan ang number 1, causes of faith's failure. The subtraction of faith. Number 2 now, punta tayo sa pangalawa. The costs or consequences of faith's failure. Cost or consequences are synonymous. Ang bayad, ang consequences, ang kabayaran, ang magiging resulta pag mawala o mapahyas ka ang pananampalataya mo, una sinabtract mo siya, then karon we will have the cost or consequences of faith's failure. Anong mangyari? Tinatawag ko ito kung ang causes of faith's failure kanina sa number 1 is what? Subtraction of faith. Ito naman, the cost or consequences of faith's failure, I call this in one phrase, the substitution of faith. Sinasubstitutan mo na. Imbes na buong pananampalataya lang, marami ka ng substitute, marami ka ng panampalatayanan, marami ka ng mga lagyan ng iyong mga pananampalataya. Yan ang substitution of faith. At it will result to 5 things also. 5 bagay din ang magiging resulta. You better listen. Number 1. Go back to James chapter number 1. James 1. Sabi niya, sulat na dyan, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the